pinagkatiwala mo sa Diyos, pinagkatiwala mo na yun sa Diyos. Ano po? Hindi ka na mag-aalala kasi mas iwala ka sa magagawa ng Diyos. Marami kasing paraan ng Diyos kaysa sa paraan mo. Mas malakas ang Diyos kaysa sa iyo. Ano po? Kaya minsan tayo po ay nabibigo eh. Kasi dahil dito sa ating feeling natin, kaya-kaya na natin gawin yung mga bagay na paano mo kasi siguro kalooban ng Diyos sa isang bagay? Kasi si Pablo, di ba? Tiyak siya eh. Nakalooban ng Diyos na nangyari paghihirap sa kanya eh. Tiyak siya yung assurance na ito'y kalooban ng Panginoon. Kasi nga, kaya kalooban ng Panginoon yun, dahil nga manangaral siya sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ano po? At makakarating na yung testimony na ito sa iba't ibang sulok ng daigdig. Tiyak siya na kalooban ng Panginoon yung paghihirap na naranasan niya dahil nga may layunin ng Diyos. Ano po? Meron pong dahilan ang Diyos. Kayo po, gaano kayo matiyak na ito nangyayari sa inyo, may kalooban ng Panginoon dahil meron siyang magandang layunin. Ano po? Kaya kung sa susunod, pag tayo nahihirapan, ito po yung tinuwa ko yung sarili ko ng ganito eh. Kasi po, meron akong mga aking panataya po. Mas magiging pang tahimik ka na lang kung nahihirapan ka. Kung kesa yung reklamo ng reklamo. Ano po? Kasi may magtutulog din sa akin na minsan sakit na malooban, sakit ng pangalaman. Kapag bawat kilos mo reklamo, ano nakapagod ng katawan. Pero pag yung gaya ni Pablo, kapag alam mo ang Diyos ay sumasayo, at yung, dahil nga ang Diyos ay sumasayo, mayroong lakas, yun ay lakas ng Diyos. So doon ka ngayon mumugod, hindi ka magreklamo eh. Kasi alam mo na pagka napagod ka, magpapahinga ka, iribigin uli ng Diyos siya, sasabihin mo, ako lang ako tulungan mo rin, hindi mo tulungan manibagong lakas, paano lang parang ito mga ginagawa ko. O, diba? Magagampanan mo kasi nakikita ng Diyos eh, gumagawa ka eh. Nakikita ng Diyos, napapagod ka, iribigin. Hindi na ginawa na ni Pablo, kaya hindi nag-ibag si Pablo, kasi laging inaalala ni Pablo ang Diyos. So, walang reklamo, may lagi po kayo nagreklamo si Pablo. Ano po, si Hope. Pwede nagreklamo niya si Hope eh, sa buhay niya, sa pangyayari sa buhay niya. Pero ito po sa buhay po ni Pablo, kaya ang yabang ng salita niya, di ba, sa verse na binasa po namin, sabi niya, mas higit ako sa kanila. Isipin niyo lakas ng loob na yun. Kung kayo magsasalita sa harap niyo ng gano'n, kung lakas ng gano'n sa sarili, hindi siya yun. Kaya ganun siya magsalita dahil merong Diyos na ipinagmamalaki siya nung nandito sa kalooban niya na pinagbubutan niya ng lakas. Kaya lakas na loob na sabihin na mas higit ako sa kanila. Sabi niya, lagi sa ano ba? Sila ba'y sabihin namin? Sila ba'y i-exam ako din? Pero mas higit ako sa kanila. Ayan. Parang ang yabang eh, no? Pero lakas na loob po ang tawag doon, the courage that keep going. The courage of Paul that keep going doon sa pananampalataya niya. So, maliwanag po yun po. Ito pa po yung pag-impression ni Paul. Kaya siya nagpatuloy sa pananampalataya. Yung the overflowing joy. Itong overflowing joy na to, basahin ko natin sa Philippians chapter 1 verse 12. Sabi ko kagalangan eh, yung kahit ka nahihirapan ka, hindi ka na magreklamo kasi may kagalangan. Kahit ang hirap. Kahit napapagod yung katawan mo. Kasi full of joy eh. Yung joy na nagsimula sa Diyos. Hindi ka, magreklamo. Kasi may joy. Pero pag walang joy, mapapagod. Ang bali mapapagod doon ng buhay ba? Ang bilis mapapagod ng buhay at ng responsibilidad kapag walang kagalangan. Parang lahat ng kilos mo, pagod na pagod ka. Parang lahat ng kilos mo, parang lungkot na lungkot ka. Kasi wala yung joy. Pero pag nandun yung kagalangan, kahit kung hirap yun, hindi sinasabi ni Pablo. Malakas ka eh, malakas, masaya ka. Sasabi po dito, overflowing joy. Sa Philippians chapter 1 verse 12, sabi po natin. And si Kristo ang buhay. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalabanan ng magandang balita. So yung mga nangyari sa kanya, maganda, pangit, pero yung testimony niya, yung sinabi niya ni Timoteo,
yung payo niya, ito yung mga naranasan ko. Pero hindi ako nag-iwan, hindi ako nag-quit. Sabi niya. So, sabi niya po, nakatulong yun yung God's will eh. Yung pala yung mga karanasan niya ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Kasi nga po nangangaral si Pablo. Ano po? So, huwag ko lang isipin na, hindi man ako nangangaral sister eh. Ako ay simpleng tatay, simpleng nanay, simpleng miyembro ng church, mga gano'n. Hindi po, meron tayong mga obligasyon o responsibilidad sa ating anak, sa ating asawa, na talaga hindi na tayo dapat mag-quit o mag-give up, na kahit talaga nakakabigat ng kalooban minsan si asawa o minsan si anak o yung malalayan ng buhay, hindi ka talaga mag-quit, mag-give up. Alam niyo po, may karanasan nga yung lola at ito talagang alaga ng apo. Simulat sa pool, para doon na nakikita ko yung mga tiyahin ko. Yung palang apo, ang gagamitin na talagang isang napakalaking pagpapala doon sa lola. Ayan, naguguhayan mo yung ating mga lola. Sa kabila na talagang paghihirap sa pag-aalaga, na talaga naman parang hindi na nakaamos doon sa pag-aalaga. Kasi na lola na dapat tapos ka rin mo. Dapat tapos ka na kasi yung mga anak ngayon. Pero hindi nag-give up, nag-quit itong lola na to sa responsibilidad niya. Hindi lang sa anak niya, pati doon sa apo. Talagang ginamit ng Panginoon, isa palang malaking pagpapala yung mga apo. Sa kanilang mga lola. Kaya po huwag kayong i-give up mga lola. Kasi alam ko naiintindihan natin ang mga anak na nagtatrabaho, kaya kailangan alagaan ni lola. Huwag po tayo mag-give up, nakikita ng Diyos yun eh. So meron pong magandang tayo ng Diyos sa gano'n. Wala kang ginagawa masama, di ba? Nag-aalaga ka lang. So paano kung masasabi na hindi ka i-bless ni Lord? I-bless ka ni Lord kasi wala kang ginagawa masama. Ginagawa mo, tumutulong ka, yung responsibilidad na dapat mong kapanan. Inuusayan mo, ginagampanan mong mabuti. Kaya meron pagpapag, walang pagpapagan hindi pinagpapala. So meron pong pagpapala. Unang-una sa lahat, yung buhay at lakas. Yung buhay at lakas. Sabi ko dito, so yun po yung sinasabi sa Filipos 1:12, kaya yung magalakan, nag-overflow yung magalakan ni Pablo eh. Kaya dun sa overflowing na joy ngayon, nagawa niyong lahat. Ito po, nagawa ng malaking tulong ito. Kasi kung hindi overflowing yung joy, ang magalakan sa puso ni Pablo, ay hindi po, parang wala akong mangyari na lumaganap kung magandang balita. Kasi halimbawa, katulad niya sa pangangalan natin na salita ng Diyos, pag-share ng buhay natin. Di ba minsan pag-share tayo ng buhay natin, parang galat tayo na i-share yung ating karanasan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Nagagalak tayo na kasi alam natin yung karanasan na yun ang pagkatumpayan natin kapag ito ay i-share mo sa kanila,